Ang kagawaran ng edukasyon ay maghatid sa inyo ng teleklase. Kunin nyo na ang inyong kwaderno at lapis at mag-uumpisa na ang ating leksyon. Production Team, Script Writers, Lorely B. Garcia and Genevieve I. Almodiel. Host Teacher, Lynette D. Lamit. Videographer, Lovely Michelle L. Palmares. Paul D. Ligasan, Education Program Supervisor for Values Education. Editor Consultant. Magandang araw mga mag-aaral at sa inyong mga kasamahan sa bahay. Ako si Ma'am Lynette, ang inyong guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula, yayain na si nanay at tatay o kung sino man ang inyong kasamahan sa bahay upang manood nitong video. Ang most essential learning competency ng ating aralin para sa linggong ito ay natutukoy ang mga halimbawa ng lipunang sibil at ang kani-kaniyang papel na ginagampanan ng mga ito upang makamit ang kabutihang panlahat at nasusuri ang mga adhikaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat. Handa ka na bang matuto? Tandaan, makinig ng mabuti upang maintindihan at maunawaan ang aralin. Ihanda ang inyong mga gamit tulad ng ballpen, papel, notebook sa ASP9, textbook o reference book na mayroon ka. Bago natin simulan ang aralin, inaanyayahan ko ang lahat na tumahimik para sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng kagawaran ng edukasyon. Kamusta kayo mga bata? Bago natin simulan ang bagong aralin, atin munang balikan ang nakaraang leksyon. Natatandaan niyo pa ba? Ano nga ang ekonomiya? Tama! Ang pinagmula ng salitang ekonomiya ay ang mga Griyegong salita na oikos na ibig sabihin ay bahay at nomos na ibig sabihin ay pamamahala. At ang ekonomiya ay tulad lamang din ng pamamahala sa bahay. Ano naman ang mga palatandaan ng mabuting ekonomiya? Tama! Ang bawat tao ay may mahusay na hanap buhay na nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Marami rin ang namumuhunan na may kapital na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga tao. Pagkakataon na hindi lamang makagawa, kundi pagkakataon ding tumaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Bago natin talakayin ang ating aralin, subukan ninyong sagutin ang paunang pagsusulit upang matukoy ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin. Kunin ang inyong sagutang papel at isulat dito ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Panuto. Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik nito sa sagutang papel. Unang bilang. May limitasyon ang yaman ng isang tao.
Darating ang punto sa ating buhay na nangangailangan tayo ng tulong o serbisyo ng ating kapwa-tao. Paano matutugunan ang pangangailangan ng isang tao kung sakaling nagawa na ng gobyerno ang lahat na dapat gawin ngunit kulang pa rin ito? A. Maghintay kung kailan darating ang tulong. B. Magnanakaw upang may pambili ng makakain. C. Mangibang bayan o bansa upang maghanap ng trabaho. Or D. Sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng grupo na may tunguhing makaabot ng tulong o makapagturo sa komunidad ng mga programa ng alternatibong pangkabuhayan. Ikalawang bilang. Anong anyo ng lipunang sibil ang mga nabanggit na halimbawa? Facebook, Twitter at Instagram. A. Simbahan. B. Politika. C. Lipunang sibil. Or D. Media. Ikatlong bilang. Sa paanong paraan makamit ang kabutihang panlahat? A. Sa pagpanalangin sa mga nangangailangan. B. Sa pagsabi ng mabuti sa mga nangangailangan. C. Sa pagkilala at pagsuri sa mga pangangailangan ng mamamayan. Or D. Sa pakikilahok sa mga lipunang sibil na nagsusulong ng pagtugon sa pangangailangan ng nakararami. Ikaapat na bilang. Ano ang tawag sa grupo o koleksyon ng mga individual na nakakategorya sa labas ng pamilya, estado at merkado at aktibong nakikipag-ugnayan sa mga tao upang makamit ang iisang adhikain at isulong ang kanilang mga itinakdang layunin? A. Simbahan. B. Politika. C. Media. D. Lipunang sibil. Ikalimang bilang. Ito ay ang pagpapahalaga ng isinulong ng lipunang sibil upang makamit ang kabutihang panlahat maliban sa A. Ang lipunang sibil ay kadalasang nakapanig sa mga miyembro ng lipunan na may marangyang katayuan sa buhay. B. Nauunawaan ng lipunang sibil ang mga kalagayan ng mga mahihirap. C. Mahalaga ang karapatang pantao at ang pantay-pantay na pagtingin sa batas. Or D. Ang lipunang sibil ay kadalasang nakapanig sa mga miyembro ng lipunan na nasa mababang antas. Ika-6 na bilang. Alin ang hindi nagsusulong ng kabutihang panlahat? A. Politika. B. Simbahan. C. Lipunang sibil. Or D. Fraternity at gang. Ika-7 bilang. Alin sa mga pahayag ang nagpapakita ng halimbawa ng isang organisasyon ng lipunang sibil? A. Pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan. B. Na ilalagay natin sa mas mababang antas ang kabuluhan ng mga material na bagay na ating kinatamasa. C. Ang pagtugon ng mga simbahan sa iba't ibang kalagayan ng piling mamamayan. D. Pag-organisa ng ating mga sarili tungo sa pagkawatak-watak ng bawat isa. Ika-8 bilang. Hindi ikabubuti ni numan ang kasinungalingang bunga ng pagdadagdag bawas sa katotohanan. Ang pahayag na ito ay A. Tama, dahil ang pagsisinungaling ay nakadepende sa sitwasyon. B. Tama, dahil ang pagbaluktot sa katotohanan ay isang paglilinlang. C. Mali, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at hindi karapat-dapat sa katotohanan. D. Mali, kung ang katotohanan ay makakasama sa kalusugan ng isang tao
ay panatilihin na lamang ito na ligid sa kanyang kaalaman. Ikasiyam na bilang. Ang Gabriela ay isang grupo ng kababaihan sa Pilipinas na naging isang pampolitikong partido. Sa kanilang pagsulong ay naisabatas ang mga sumusunod, maliban sa A. Anti-Trafficking of Person Act of 2003, B. Rape Victims Assistance and Protection Act of 1998, C. Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, D. Naglalathala ng alternatibong pahayagan at nagsasaliksik sa ugnayang Kristiyano at Muslim. Ikasampung bilang. Ito ay tinatawag na medium kung marami at naghahatid ng balita para sa lahat ng mga mamamayan. A. ICT, B. Media, C. Internet, D. Simbahan. Ngayon, alamin natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Hingin ang tulong ng inyong magulang o kapatid sa pagwawasto ng inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot sa ating paunang pagsusulit. Nakuha niyo ba ang tamang sagot sa bawat bilang? Kung hindi niyo nakuha ang mga tamang sagot, huwag mag-alala dahil tatalakayin pa natin ang mga paksang ito. Sa pagkakataong ito, tuklasin pa natin kung hanggang saan ang inyong nalalaman sa ating aralin. Suriin ang mga larawan. Panuto, pag-aralan ang larawan. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gumamit ng karagdagang papel para sa inyong sagot. Narito ang tanong. Batay sa larawan, anong uri ng paglilingkod ang naipakita ng isang simbahan sa Palomog Titay, Zamboanga, Sibugay? At paano ito nakatutulong sa lipunan? Paano mo mapahahalagahan ang ganitong paglilingkod ng isang lipunan? Meron lamang kayong 2 minuto upang masagot ang tanong. Kamusta mga mag-aaral? Nahirapan ba kayo sa pagsagot? Kung ikaw ay handa na sa pakikinig,
sisimulan ko na ang talakayan sa ating paksa. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Totoo rin ba sa inyong sarili na minsan ang iniisip mo lang ay ang iyong sariling kapakanan? Totoo ito sa akin, at ito ay nagiging sanhi sa pagkawatak-watak sa lipunan at sa pamilya. Naniniwala ako na ang pinag-isang pagsisikap ay makapagmultiplika ng resulta. Kailangan natin ang isa't isa. Ang lipunan ay likas na napakaraming mga batas na ginagawa o ipinapatupad upang susundin ng mga tao nang sa gayon ay mapabuti at maging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Subalit sa maraming pagkakataon, ito'y hindi rin nasusunod o di kaya'y nagkukulang ang pamahalaan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa napakarami ring kadahilanan at pagkakataon. Bunga ng pangyayaring ito, ang mga mamamayan ay nagkukusang loob na gumawa ng pansariling paraan upang maisagawa ang isang adhikaing naglalayong tugunan ang ilang suliraning hindi agarang natutugunan ng ating pamahalaan. Dahil dito, nabuo ang konsepto ng lipunang sibil na may layuning isulong ang ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Magkusang loob tayong kumilos at tumulong upang makapag-ambag para sa ikabubuti ng lahat sa pamamagitan ng ating pinagsama-samang lakas, talento at kakayahan. Ang lipunang sibil ay isang uri ng lipunan na kusang loob na nag-oorganisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa't isa. Tayong lahat ay kabilang sa isang lipunang sibil, sapagkat tayo ay mayroong pamilya at ang pamilya ang siyang pinakapangunahing unit ng isang lipunang sibil. Ang layunin ng lipunang sibil ay mabigyang pansin ang pagkukulang ng pamahalaan at gabayan ang mga mamamayan. Ang media ay tumutukoy sa anumang bagay na nasa pagitan o namamagitan sa nagpadala at pinadalhan. Sila ang naghahatid ng balita para sa lahat ng mga mamamayan. Ito ay tinatawag na medium kung marami. Halimbawa, Facebook, Twitter at Instagram. Ito ay naglalayong maghatid ng sari-saring impormasyon, balita at iba pa. Sa pagpapalutang ng mahahalagang impormasyon sa media na pananatili nito ang ikabubuti ng iba pang kasapi ng lipunan. Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti ni numan ang kasinungalingang bunga ng pagdadagdag bawas sa katotohanan. Ang simbahan ay nagsisilbing gabay natin sa espiritual na kaganapan. Ito rin ay panrelihiyong institusyon na siyang nagtataguyod sa ating pagganap. Sa pananampalataya ay hindi mawawala ang ating pagkamamamayan. Sa katunayan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay naisa sa buhay ang pagtuwang sa lipunan. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Kamusta naman ang inyong pakikinig mga mag-aaral? Marami ba kayong natutunan sa tinalakay natin ngayon? Upang madagdagan pa ang inyong kaalaman sa paksa natin ngayon, kunin ang inyong papel at sagutin ang mga sumusunod na gawain. Gawain 1. Kumpletuhin mo ito. Panuto. Punan ang patlang upang mabuo ang konseptong ninanais na mabuo sa sitwasyong nasa ibaba.
Narito ang sitwasyon. Kung nabigo ang estado o bayan na maibigay sa mga tao ang maayos at magandang buhay, kusang loob tayong puwang upang ang kabutihang panlahat ay makamit. Gawain to. Ayusin mo ito. Panuto. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga salita upang mabuo ang pangungusap. Isulat lamang sa ibang papel ang inyong sagot. Gawain 3. Sagutin mo ito. Panuto. Sumulat ng 4 na pangalan ng lipunang sibil o NGO sa inyong komunidad at ang mga uri ng kanilang paglilingkod. Halimbawa, pangkabuhayan. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Kamusta mga mag-aaral? Nahirapan ba kayo sa pagsagot ng ating mga gawain? Natapos na natin ang ating pang-7 aralin. Inaasahan ko na may natutunan kayo sa ating mga tinalakay. Sa uulitin, ito si Binibining Lynette at ito ang ESP9 Tally Class at nagsasabing mabuhay at mag-ingat tayong lahat. Keep safe! Natapos na naman ang isa nating leksyon sa pamamagitan ng distance learning. Inyong bantayan ang susunod na leksyon na manggagaling sa Kagawaran ng Edukasyon. Paalam na muna sa ngayon mga bata.